Nung bata pa lang ako, uso na sa aming barangay ang kwentong aswang. Pero di ako naniniwala dahil di ko pa ito nakita. Kaya sa tuwing may naririnig ako na nagkukwento ng aswang, ay tinatawanan ko na lang po ito. Noong bumisita ako sa lolo ko, ay sakto nagkukwento ito ng karanasan niya tungkol sa mga aswang. Ang sabi ng lolo ko na mapaglinlang daw ang mga aswang. Kaya daw nilang ibahin ang hugis at anyo ng mga pagkain nila para makapanghawa ng pagkaaswang nila. Isa lang ang solusyon para makita ang totoong anyo ng pagkain na galing sa kanila. Iyon ay ang patakan ng kalamansi ang pagkain. Sa di mahalamang dahilan ay parang naniniwala ako sa mga sinasabi ng lolo ko. Hapon na noong araw na iyon, mag-aalas 5 na, kaya pinauwi ako ni mama. Pagka uwi ko sa bahay ay naghugas na ako ng kamay para kumain nang may kumatok sa pinto na isang matanda. Madungis ang itsura nito at kuba na kung maglakad ang matanda. Tinanong ito ni mama kung ano ang kailangan nito. Sumagot naman ito na nagbibenta siya ng ulam. Tinignan namin ang ulam na binibenta ng matanda at nasarapan dito. Napili ni mama ang adobo dahil paborito namin ito. Pagkaabot ng bayad ni mama sa matanda ay agad na itong umalis. Nang tinignan ko ulit ito habang naglalakad papalayo, ay nagulat ako sa aking nakita. Nakangisi ito at nanlilisik ang mga mata. Kinabahan ako sa aking nakita, kaya dali-dali akong pumasok sa bahay. Tinawag na ako ni mama para maghapunan, na sa paglapit ko kay mama, di mawala sa aking isipan ang aking mga nakita. Pagkaupo ko sa lamisa ay inilapag na ni mama ang adobo na binili nito. Tinitigan ko ang adobo sa di malamang dahilan ay kinabahan ako. At naiisip ko ang matanda at ang mga nakita ko doon ay naalala ko ang mga sinabi ni lolo. Pumitas ako ng kalamansi at hiniwa ito at pinatakan ko ang adobo na dahilan ng pagkakagalit ni mama. Papagalitan na sana ako nang biglang umusok ang adobong ulam na binili namin. Lumipas ang ilang segundo ay umalingaw-ngaw ang masangsang na amoy dahilan ng pagtakip namin ni mama ng ilong. Tumingin kami sa adobo at nagulat sa nakita. Ang adobong ulam ay nag-iba ng anyo at naging mga daliri ng tao. Napasuka si mama sa nakita at ako ay natulala lang sa mga nakita ko. Di ko akalain na totoo pala ang mga kwentong aswang. Mula noon ay di na kami bumibili ni mama ng ulam sa mga di namin kilala. At naniniwala na ako sa mga aswang. Noong mga panahong ito ay napagdesisyonan ko na umuwi sa aking lolo at lola sa probinsya para magbakasyon. Matagal na rin noong huli akong bumisita sa kanila. Gawa ng palagi akong busy sa trabaho. Bago ako umalis papuntang probinsya ay bumili muna ako ng ipangpapasalubong sa kanila at pagkatapos noon ay sumakay na ako ng bus. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na ito hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti na pala akong nakakatulog dahil sa pakikinig ng kanta sa headphone. Pagising ko ay gabi na pala at bilog na bilog ang buwan. Nagtataka ako
dahil hindi umaandar ang bus at ni iisang tao ay wala akong nakikita. Kaya agad akong bumaba at naglibot-libot sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ko sila. Nang biglang may humampas sa ulo ko at nawalan ako ng malay. Pagising ko ay nadatnan ko ang aking sarili sa loob ng isang kulungan at mahigpit na nakatali ang dalawang kamay ko. Sa tabi ko ay nandoon ang isang pasahero ng bus, duguan at walang malay, kaya ginising ko ito. Pagising nito ay tinanong ko ito, "Nasaan tayo? Anong lugar ba ito? At anong nangyari sa iyo? Bakit ka duguan?" Mangiyak-ngiyak itong sumagot ng, "Tumingin ka sa paligid mo. Nasa baryo tayo ng mga aswang. Yung ibang kasama natin na pasahero ay wala na. Pinatay na silang lahat. At tayong dalawa na lang natitirang buhay. Kaya ako duguan dahil pinahirapan nila ako. Pinagkalmot-kalmot nila ako habang nakabitin ng patyurag sa puno. Swerte ko na lang dahil hindi pa rin nila ako pinatay." Tumingin ako sa paligid at tama, lahat ng sinabi ng kasama ko. Napatay na ang ibang pasahero dahil nakita ko ang mga itong nakatuhog sa isang kawayan habang nakagapos ang dalawang kamay ng mga ito at wala ng buhay. Wala na rin itong lamang loob at nakadilat ang mga mata na para bang kinuha ang lamang loob nito habang buhay at humihinga pa. "Humanda ka, tatakas tayo sa lugar na ito," sambit ko sa aking kasama. Tumango lamang ito. Pagpapakita ng pagsang-ayon. "Kalagan mo ako, bilis," sambit ko sa kanya na agad naman itong ginawa. Pagkatanggal ng tali ay nag-isip kami ng paraan upang makatakas. Habang naghahanap kami ng pwedeng maggamit para makatakas ay biglang may dumating na dalawang lalaki at kinuha nito ang aking kasama at dinala sa isang malaking lamesa sa labas. Mula sa aking kinaroroonan ay kitang-kita ko kung paano katayin ng buhay ang aking kasama na parang isang baboy hanggang sa nalagutan na iyon ng hininga. Pumikit na lang ako at nanalangin habang unti-unting tinatanggap ang aking kamatayan. Mula sa di kalayuan ay may nasisipat akong isang magandang dalagang nakaputi na naglalakad papalapit sa aking kinaroroonan, na para bang hindi ito nakikita ng mga aswang. Nang ilang pulgada na lang ang aming pagitan sa isa't isa ay nagsalita ito. "Huwag kang mag-aalala at huwag kang mawala ng pag-asa. Nandito ako para tulungan ka." Wika nito na napakalumanay na boses, sabay ngiti sa akin. At bigla na lang bumukas ang kulungan. "Bilisan mo habang hindi pa nila tayo napapansin." Kaya agad kaming tumakbo. Habang papalayo kami sa lugar na iyon ay rinig namin ang pagsiatungal ng mga aswang. Meron na ring humahabol sa aming nagsisilakihang aso at lumilipad sa himpapawid. "Nandun ang bus," wika ko sa dalaga. Nang malapit na kami makapasok sa loob ng bus ay bigla itong huminto, sabay wika ng, "Bilisan mo, umalis ka na. Malapit na sila." "Bakit? Hindi ka ba sasama?" tanong ko sa kanya. "Gugustuhin ko man ngunit hindi maaari." "Bakit? Anong problema?" mautal-utal kong tanong. "Basta, huwag ka nang maraming tanong. Umalis ka na. Bilis, malapit na sila." sagot nito. Sa huling pagkakataon ay niyakap ko ito ng mahigpit. "Salamat sa lahat ng tulong mo," wika ko sa kanya sabay pasok sa loob ng bus. At pinaandar ito. Bago ako malis ay sinabi niya na huwag kang mag-alala
Hindi ito ang una't huli nating pagkikita. Wika nito habang nakangiting kumakaway. Okay, yun po ang kwento natin, no. Comment down below po kung may opinion kayo at kung naniniwala rin ba kayo sa aswang. At maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Miga love shout out po sa lahat-lahat. Mabuhay po kayo hanggang sa muli.